Hello mga kainggitarang beshi ko, tara umuwi na tayo at hapon na. O ayan, tingnan nyo naman ng mga sasakyan, hindi na gumagalaw, traffic. O diba? Kasi nga po uwian na, kaya rush hour na, kaya uwian at traffic. Diba? Nakakapagod pag mga ganyan, tapos sasakay ka ng bus, tapos napaka-traffic. Minsan nga umabot ako ng ng 1 oras sa traffic dahil sa pagbabas. Hindi namin alam, wala naman aksidenteng nangyari or hindi namin alam kung bakit sobrang traffic nung time na yon. Talagang alam niyo yun, inabot ng 1 oras sa daan. Bumaba na lang kami sa may malapit na sa metro. Kasi nga po grabe yung traffic nila. Hindi na siguro kung aantayin pa namin yung bus at hindi na kami naglakad. Naku, abutin kami ng 1.5 oras doon. Kaya nakakabagot din. Kaya pasalamat ako kasi ngayon malapit lang ang aking bahay. Charot! Hindi akin bahay yon, syempre. Sa aking amo, kasi nga po nag-stay in muna ako sa kanya ng 2 weeks. Kasi ayun sila, lumipad, char. Hindi, nag-business trip sila, tapos yung alaga nilang pusa, wala namang kasama, kaya, ayun, pinakiusapan ako na magstay muna sa kanila. Kaya, eto, ang lapit-lapit lang ng bahay ko, walking distance lang. Tatawid lang tayo sa mga, stoplight. Kailangan tumawid tayo sa tamang tawiran para iwas aksidente at iwas fine. Kasi mahal dito pag nag-jaywalking ka. Patay lagot tayo dyan. Wala tayong pera pang bayad. Pag nag-jaywalking, ang mahal-mahal pa naman pag nahuli kang hindi tumawid sa tamang tawiran. Patay talaga tayo dyan. Yung 500 mo, wala na. Nabayad lang doon. Kaya tumawid po tayo sa tamang tawiran para tayo iwas fine at iwas aksidente na din po. Ayan naman mga sasakyan dyan. Hindi na malaman kung paano kami tatawid dyan kung yan ay nag-green. O, diba? Kaya, nako, talaga na lang. Sana sana lumilipad na lang yung mga sasakyan. Charot. Pwede bang ganon? Mag-invento naman kayo ng lumilipad na sasakyan para nasa taas na. Pag traffic, ayan, lilipad na lang. Diba? Para naman ganon, para medyo mabawasan ang traffic. Tatawid na tayo at tumawid pa tayo sa kabila. Diba? Dami-daming tawiran. Ayan po. Ayan, pauwi-uwi na. O, diba? Stoplight again. O, ayan. Ang gaganda ng mga building dito sa Dubai, no? Sana all naman. At sana all talaga malapit yung bahay ko. Pero patapos na yung 2 weeks ko. Kaya, babalik ulit ako sa pagsakay sa bus. Diba? Struggle ang pagsakay sa bus. O, tingnan mo naman si kuya. Diyos ko, tumawid pa, hindi pa nag-green. Bahala ka dyan. Ganyan po talaga yung mga ibang lahi, no? Talagang ang lakas-lakas ng loob na tumawid kahit hindi pa nasa green. Diyos ko, sabi ko, pag eto nasa gasaan, ewan ko na lang. 'Di ba? Pero minsan nakikita kong hindi naman sila hinuhuli. Ewan ko ba bakit ganon? It's unfair. Char. Ayan na nga po. Pauwi na tayo at dito tayo dadaan sa may likod. May nadiskubre kasi akong daanan. Dito pala pwedeng dumaan sa likod. Medyo maganda-ganda naman ang view at medyo walang tao at konti lang ang sasakyan na makakasalubong mo. O, ayan, may mga kainan. Kaso, syempre, pang pang mayaman. Hindi tayo pwedeng kumain dyan. Ako lang pala kasi hindi naman ako mayaman. Tsaka mamahalin talaga yung mga nandyan. Kaya, dyan lang tayo sa turo-turo. O, ayan. Parking area pala tong dinaanan ko, mga kainggitarang beshi ko, kasi dito ako sa likod dumaan. O, diba? Ayan po. Yan ang view dito sa likod ng building namin. Yan, lalakad lang po tayo.
Papunta sa aming bahay. Ayan, ambisyosa sa aming bahay daw. Hindi naman pala akin yun. Hindi naman. O, diba? Ang ganda. Ang ganda talaga ng mga building dito. Nakakamangha. O, tingnan nyo. Yan, walking lang tayo. Ayan po. Pasensya na po kayo kasi medyo yung cellphone ko. Luma pa. Hindi maganda yung cam. Kaya ayan. Ayan po. Pinapakita ko lang sa inyo yung view ng wala lang. Ayan, lakad na lang nga tayo. Lakad. Maganda dito mga kainggiterang besyo mag-jogging. Pero syempre dahil hindi naman talaga ako mahilig mag-jogging. Mas gusto ko pang manood kasi sa mag-jogging ako. Tsaka, ayun, pagod din sa trabaho. Ay, charot! Pagod daw sa trabaho. Pagod kakadot-dot. Ayan, lakad na tayo. Ayan. Ayan pala yung may mga yate dyan. Dito po sa likod ng mga building, may mga kainan din pala dito. May mga restaurant. Yan. Ngayon ko lang siya nakita actually kasi sabi ko, paano ba dumaan dyan sa may lakaran na yan? Dito lang pala sa likod banda ang daanan. Diba? May mga restaurant din. Kaso siyempre, can afford. Hindi natin kayang kumain dyan. Siyempre, unang-una, mahal. Pangalawa, hindi siya Filipino food. Kaya, talagang, hindi tayo pwede dyan. Tsaka, mahal siya. Lang talaga siya, pang mayaman. na kainan. O, ayan. Ayan po, lakad-lakad na tayo. Sarap dito mag-bike actually. Mag-bike, maganda, masarap. Kasi iikutin mo siya. Siguro pag Sabado at Linggo magja-jogging ako dito. Pero uwi na kasi ako kaya hindi na ako makakapag-jogging dito. Tsaka syempre, dapat may kasama kapag nagja-jogging. Nakakatamad din pag mag-isa ka, diba? Yan. Tapos magja-jogging ka mga around 5 a.m. O, diba? Papawis lang. Siguro, one time, pag naulit-ulit na magpapastay in si Madam, magja-jogging ako dito, iikutin ko. Titingnan ko kung saan to mapupunta, yung dulo to dulo. Tapos nawala pala ako, no? Ay, walain pa naman ako. O, di ba may aso? Ang sarap ng aso. Namimiss ko yung aso kung nilalakad. Hi, Dior. Kung asan ka man, Char. Hindi ka na nagpapalakad sa akin. Nawawalan na ako ng part-time. Charot. I need extra income. Di ba? Kung sino man dyan ang meron. Dito lang po sa Dubai yon. Kailangan ko ng extra income. Char. Ayan. Ayan o, diba yung mga building. Ang ganda. Siguro paggabi maganda dito. Kaso hindi ako nalabas paggabi. Tamad ako. Tamad ako lumabas sa gabi. Siguro maganda dyan. Nakakatamad kasi lumabas pag mag-isa ka lang. Diba? Bantayan ko na lang yung pusa. Tsaka manood na lang ako ng palabas. Diba? Mas ma-enjoy ko pa siguro kaysa lumabas ako ng mag-isa. Ganun. Hindi naman ako broken. Char! Diba? Minsan kasi pag lumalabas ka lang mag-isa pag broken ka, ayun, gusto mong mapag-isa, magmuni-muni, ganon. Ay, ang cute ng aso. Hello!
Ayan. Gusto mong magmuni-muni, kaya gusto mong maglakad ng mag-isa. Pero ako hindi eh. Hindi naman ako broken. Hindi ako nagmumuni-muni. Kaya ayokong nakakatamad maglakad mag-isa. Lumabas. Siyempre, dapat paglalabas kami kasama ka. O, di ba? Mamaya may makamit pa ako dyan. Charot! Di ba? Pag lumalabas ka, tapos makakamit ka, mamimit mo yung, Prince Charming. Yung destiny mo, yung ka-forever mo. Ay, hindi pala ako naniniwala sa forever. Sorry, pero hindi ako naniniwala sa forever. O, diba? Kaya ayoko lumabas din ng mag-isa. Yan. O, lakad-lakad lang tayo at malapit na tayo sa aming bahay. Ambisyosa talaga ako no, aming bahay. Sa bahay pala ng amo ko. Yan. Madali lang naman, siguro makukuha mo siya ng 15 minutes. Pag nagmamadali ka, kaya mo siya ng 10 minutes. Pag umaga, nakakaya ko siya ng 10 minutes kasi yung stoplight is mabilis lang green siya kasi wala masyadong sasakyan pag umaga. O ayan po. Ayan pala ay bato. Akala ko kung ano siya. Bato pala siyang maliliit. Ang ganda, 'di ba? Parang ang linis. Ang ganda. Naku, kung sa Pinas yan. Ewan ko na lang, puno na yan ng plastic. 'Di ba? Kung sa Pinas dito, sa tabi-tabi, puno na ng mga basura, ng mga plastic, pinagkainan. Dito wala kang makikita. May mga kanya-kanyang basurahan at marunong talagang magtapon ng basura dito. O, eto na po ang aming building. O, diba? Ayan, hindi po yan. Eto po. Ayan po ang aming building. Ang aming building, akin talaga, akin yung building na yan. Ambisyosa talaga ako, di ba? Yan po yung building ng tinitirahan ko, ng amo ko. Ayan, dyan po tayo pupunta. Dyan ako, 2 weeks po ako dyan, di ba? Feeling gera mayaman. O, di ba? 2 weeks lang, kahit 2 weeks nakatira ka dyan sa building na yan at nakatira ka sa isang flat. Ano ba yun? Tama ba ako? Flat. Isang room. Isang flat nga. O, diba? Na ikaw lang mag-isa. Diba? Ang ganda. Ang saya na, masaya na hindi. Kasi wala ka syempreng kasama. Pero masaya kasi nagkakaroon ka ng peace of mind. Charot. Kasi wala kang ginagawa. Wala akong ginagawa. Tamad ako eh. Nakaupo lang, tapos nanonood, ganon. Syempre, wala ka naman, hindi naman ako, lalabas, wala naman makikipagdaldalan sa'yo dyan. Kaya, ayun, nood-nood na lang, cellphone. O, ayan. Yan, papasok na tayo sa hotel. Hotel? Oo nga, hotel nga ito. Hotel siya. Diba? Pang mayaman. Feeling girl talaga. Yan. Kahit 2 weeks naging mayaman siguro ako. Ito na nga po tayo sa bahay. Tatsi! Hello! How are you? Sus, kutubo. How are you? How's your day? Tutsi? Tutsi? How is your job? Aba, pagulong-gulong. Kamusta naman ikaw? Wow, kamusta naman yung tutsing yan? Yan, napaka-babe naman. Ang bait-bait naman ang tuksi yan. Tutsi, bait-bait naman yan. Ha? Yan? Ano? Ha? Gutom ikaw? Gutom?
Gutom, 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 gutom. Okay. Where you go? Huh? Saan ang punta? Saan ang punta? May pagkain ka? Juice! Oh. Ha? Ano? Ba't nandyan ikaw, ha? Nandyan yung baby yan, ha? Ba't nandyan ang baby tutsi ko? Ha? Come here nga. Come here. Come here. Namiss mo ako? Ha? Shasha, play ka na. Magluluto ako. Come. Come here. Come here. Hello mga lods! Ayan, samahan niyo po akong magluto ng dinner. Yan, dahil ako lang po dito mag-isa, kaya ayan, paitlog-itlog lang tayo. Gagawa lang po ako ng scrambled egg. Ay, hindi pala sunny side up. Tsaka magluluto ako ng pancit canton, my favorite. Yan po, magpakulo na lang po tayo ng tubig sa kaserola. Mamaya na po ako nagpuprito ng itlog kasi para hindi magtigas, church. Unahin ko muna yung nung pancit canton. Tara dito. Manggugulo tayo kay Tutsi. Yan, Tutsi! Come here. Come here, my baby. Daw. Ayan po ang alaga kong si Tutsi. Sobrang bait niyan. Ha? Oh, sabi niya, 'di ba? Oo daw. Ang bait mo, bait ka, ha? Oh, 'di ba? Bait 'yan. Pag hinimas-himas mo 'yan, mabait. Di katulad ng alaga kong dalawa. Kuawayin ka pa. Hindi ba? Mamimiss ko yung tutsing yan pag umuwi na ako. Sobrang bait nito. Pusang to.
Na, Totse, na. Bait-bait naman yan. Taba-taba pa. Sana ganyan din yung pusa ko. Taba-taba. Nakaw naman yun, pero hindi talaga siya tumataba. Diba? Diba, Totsi? Na. Na. Nasagot. Nasagot ikaw? Na. Na? Ha? Naintindihan mo ako? Ha? Siguro alam mong may kinukuhanan kita kasi hindi ka nakakatingin na. Na. Yan. Mamaya na ako manonood. Di pa naman siya kumulo. Yan ako lang po dito mag-isa. Yan ang buhay. Pag mag-isa ka lang talagang super nakakdo. Paitlog-itlog na lang ako, di ba? Yes, Tutsi. Yala, play na. Oh. Laro ka na. Sige na. Ba't ayaw mo maglaro? Nahiya ka, no? Ikaw talaga. Huwag ka na mahiya, Tutsi. Ako lang to. Ako lang. Ayan mga Lods. Habang inaantay kong kumulo yung... Ay, hindi pala. So, habang inaantay kong maluto ang noodles, nilagay ko na yung yung mga sauce niya sa plato para mamaya haluin ko na lang. Diba? Yummy, yummy! Busog-busog na naman ang iyong inggitarang beshi. Sarap-sarap. Isa lang yung pansit canton na niluto ko. Siyempre, tipid muna. Dalawa na lang yung pansit canton ko eh. Ayan, luto na po. Tatanggalin ko lang yung tubig. Ayan.
Tootsie, where are you? Ayan, magluto po ako ng sunny side up. Tootsie! Come! Ganito po ako magtingin kung mainit na yung mantika. Ayan, ginaganyan ko po. Turn lang yan. Tootsie? Tootsie? Ba, nagtatago ka, ha? Gamit tayo ng kutsarang ganito. Baka magasgasan yung kawali. Malalagot ako. Tootsie! Ba! Look, Tootsie. Tingnan niyo si Tootsie. Ayan, naglalaro siya. Tootsie, bakit nasa ibabaw ka ng mesa? Ha? Yan siya. Okay. Oops.
siya. Ayan po, luto na ang aking dinner. Yan po ang aking dinner for today. Yan. Itlog na may pansit canton. Tara, kain po tayo. Ayan po, 3 itlog. Kasi konti lang yung pansit canton ko, kaya binamihan ko na lang ng itlog. Babawi na lang sa itlog. Tara, kain tayo mga kagitarang besh ko. Yummy! Sarap. Yes. Come here. Na? Bakit? Gusto rin yata kumain ng... Ano na yun? Ang yun o. Gusto mo din kumain? Ha? May food ka naman. Yes. Here. Ayan po, tapos na ako dyan kumain at ayan, magwawalis-walis tayo at maglinis-linis. Yan. Kasi nga po, mahaba pa ang oras, kaya walis-walis kasi maraming balahibo ng pusa. O, ayan. Wala kasing magawa talaga. Kaya pakatapos, kumain, maglinis-linis. Ayan, konting linis-linis lang. Linis tayo ng bahay. Yan. Diba? Ang buhay ng mag-isa lang sa bahay. O, diba? Nasa ganyang bahay ka nga, tapos mag-isa ka naman. Oh, kakasad din, di ba? Mas gusto ko pang marami din ng kasama ko sa bahay. May kadaldalan, katsikahan. Pero pagkatapos naman yan, mga lods, mga kaingiterang beshi is, syempre, mauupo na ako, tapos, ayun, mag-cellphone na lang. Tapos, manonood na lang ng TV, ayan. Diba? Inaabot din ako ng
ng madaling araw manood. Tapos kaka-cellphone din. Diba? Kasi gigising ka din naman ng tanghali na. Yan ang kinagandahan pag malapit ka sa trabaho. Yung bahay mo ang lapit-lapit lang sa trabaho. Ang gising mo, late na. Diba? Matutulog kang late, tapos gigising ka din ng late. Diba? Sinong relate? Charot! O, ayan. Diba? Ang ganda ng mga, ang ganda ng buhay pag ganito lang. Tapos sana ganito na lang yung trabaho ko, tapos yung sahod ko malaki din. Char! Wala yata akong mahahanap na ganon. Diba? O, eto lang po mga kaingiterong beshi ay aking part-time. Iba po yung trabaho ko talaga. Ang trabaho ko po talaga ay taga-linis ng office. Yan po. Ang nakatira po dito ay amo namin sa office. Amo ko po sa office. Nakisuyo lang. At syempre, ako naman, sayang din naman yung extra income. Kaya Gora, kahit na may alaga din po akong 2 pusa, ayun, may partner naman, andun naman yung partner ko, kaya okay lang din. Nauwi naman ako dun sa, sa bahay ng Sunday kasi may klase ako. Kaya ayun, tiis-tiis, 2 weeks lang din naman. So, kaya din naman siya. Sayang din ng extra income ha. Sayang din. Siyempre, kailangan natin rumakit, hindi lang wag lang tayong umasa sa sahod natin. Kailangan natin ng may mga extra income. Kasi syempre, yung sahod natin hindi naman sapat yan eh. Hey, di ba tama ako? Hindi naman talaga sapat yung sahod natin. Kailangan natin ng mga sideline dyan. Diba? Mga extra income, lahat na. Subukan natin lahat ng extra income, basta marangal. At syempre, kaya natin, diba? Hindi naman tayo susubok ng hindi natin kaya. Ito namang trabahong to is kayang-kaya. Nasa ko to nasa linyada ko ang paglilinis. Tapos, ayan, pag-aalaga ng pusa, may pusa din naman ako. O, diba? Tsaka stay in, okay lang din kasi wala namang tao, 'di ba? Wala naman sila kaya okay lang din pumayag ako na mag-stay in ako. Tsaka syempre malapit sa trabaho, hindi na ako mamamasahe. So na-less ko yung pamasahe ko. Tsaka yung pagkain din, natipid ako, tsaka na-diet, 'di ba? Kita mo naman sa 2 weeks hindi ka magkakanin. Tapos diet ka, 'di ba? Itlog at saka pansit canton lang naman. Pero pag umuwi naman ako dun sa bahay namin is kumakain naman talaga ako ng kanin. Sabi ko nga nasasanay na din ako na hindi kumain ng kanin, tapos sa Sunday na lang ako kakain, 'di ba? Tingnan natin kung tutuloy-tuloy yung kong 'yon. Yung ba tawag doon? Basta yun na yun, nakalimutan ko. Basta, sabi ko sa sarili ko is, hindi ako kakain ng kanin ng Monday to Saturday. Sunday lang ako kakain ng kanin, di ba? Tingnan natin kung matutupad yan. Hindi ko lang alam, pero sinabi ko yun sa sarili ko eh. Kasi nagawa ko nga di ba? 2 weeks nga ako dito, walang kanin. Umuwi lang ako ng Sunday, dun lang ako kakain ng kanin, lunch, tsaka dinner. Diba? Pagbalik dito, wala na naman akong kanin. Kaya, sana tuloy-tuloy, diba? Papayat na ba ako nun? Ewan, diba? Tingnan natin, pero kasi diba, kailangan yung is, kung magpapapayat ka daw, is kailangan ng exercise. So, tamad naman yata ako mag-exercise. Diba? Mas inuuna ko pa yung upo kisa sa mag-exercise. Hindi ko alam. Okay lang yon. Basta less lang ang kanin. Hindi naman kasi ako mataba. Lang ako. Malaki lang yung tiyan ko kasi more on rice talaga ako Kaya, madami talaga ako kumain ng rice kaysa sa ulam. Kaya yung
tumataba sa akin, lumalaki sa akin is yung tiyan. Hindi naman ako tabain. Tiyan lang. Matakaw talaga ako sa rice. Kaso, ayun nga. Yung lumalaki sa akin, gusto ko pag tumaba kasi ako, lahat ng tumataba. Yung lusog-lusog. Kaso, nakahalata ako yung tiyan lang yung lumalaki sa akin eh. Kaya, ayan. Diet. Sabi naman nila is, lang daw, bawas sa rice. So, try natin. Magno-no rice ako. Char! Tingnan natin kung pagbalik ko sa bahay namin is kakayanin ko pag mag-no rice. 'Di ba? Kasi pag mag-isa ka lang, syempre nakakatamad din naman kumain pag mag-isa ka. Kaya talagang madadiet ka. Pero pag kumain ka ng may mga kasama, naku, kahit diet ka, mawawala yung pagka-diet mo kasi maiinganyo kang kumain kasi marami kayo na kumakain. Kesa ikaw lang talaga mag-isa kahit hindi ka diet, nadadiet ka, 'di ba? So, let's see pag umuwi ako next week, 'di ba? Try natin, tingnan natin kung magno-no rice pa ako nito. Char! O, ayan nga po pala, nagmamap na ako. Ang daldal ko kasi. Nagmamap na po ako niyan ng basa. Diba? Map lang naman. Diba? Ang sarap nito linisan, promise. Dati on-call cleaner ako eh. Pag mga ganitong bahay, nakukuha yan sa mga 30 minutes lang eh. Diba? Kasi wala siyang gamit. Wala siyang masyadong gamit. Tapos, ang linis. O, diba? Madali lang siyang linisan. 30 minutes kuha na to. Pag nagpabook to, halimbawa magpapabook siya ng 3 oras, ay, ang swerte ng mga cleaner. Hayahay ang buhay. Tapos, ito lang yung lilinisan mo. Tapos, wala pang planchahin. Diba? Ang gara. Social. Sana all. Ganun po talaga. Ganun kasi ang trabaho ko dati, mga kaingiterong beshi. On-call cleaner ako. So, nagbabahay-bahay kami. Tapos, oras talaga yung pinabayaran. May mga may mga bahay talagang kaya mo siyang linisan ng 30 minutes lang. Pero Diyos ko, may mga bahay din na 3 oras, gahol na gahol ka, hindi mo alam kung paano mo gagawin yun. Yan, mga experience ko sa trabaho. Mahirap talaga. Akala nyo ang dali-dali mag-abroad, no? Siguro madali pag maganda yung trabaho mo. Pero pag mga katulad namin na tagalinis, nako, hirap-hirap din po. Iba-ibang bahay yung mapupuntahan mo pag on-call cleaner ka. Tapos may mga bahay na na disaster. Diyos ko, ang kalat-kalat. Tapos 3 oras lang ang binigay sa'yo. Ay, nako, mapapahay ka na lang talaga. Pero pag mga ganitong bahay, ay, hayahay ang buhay. Siguro ang bilis mo matapos upo-upo ka na lang. 'Di ba? Kasi ang nito linisan eh, ang dali lang nilinisan nito. Yung swerte ng cleaner dito. Sana ako na lang. Madam, baka na main. 'Di ba? Ang sarap dito linisan, promise. Ayan, walis-walis lang, map lang ang kailangan dito. Wala nga silang di ba, vacuum. Kasi kaya naman walisin. Ayan. Yung pusa ko nga pala dyan tumago kasi syempre nagmamap ako. Nagtago siya. Pumasok siya sa kwarto, tumago, doon tumago. O, di ba? Ganyan lang po ang buhay ng OFW. Ayan. So, yung mga dyan, nangangarap, kung okay lang naman kayo sa Pinas, dyan na lang kayo. Kasi ako dati, akala ko madali lang maganda mag-abroad. Pero nung ako na nandito, Diyos ko po, gusto ko na umuwi talaga. Pero hindi pwede kasi nga may anak ako. May binubuhay po ako at isa po akong single mom. So, kailangan ko magtrabaho. Kayod-kayod lang tayo dyan.
Kasi para sa anak natin. 'Di ba? Hindi kasi lahat swerte sa pag-abroad. So, may mga minamalas din. Ako, hindi ko naman sinabing malas ako. Kasi maganda naman yung nakuha kong trabaho.
So, ayan mga kainggiterong beshi ko. Hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you for watching. Bye-bye!